O purihin natin ng Panginoon, tayong lahat ng mga bansa at bayan, sapagkat dakilang kalooban at ang katotohanan ng Panginoon. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang buwan. O purihin natin ang Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin po natin ang biyayang ito kasama ng iba pa nating mga kahilingan. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanilang pagbuti ng kalagayan ni Leoncia, Teresita, Sister Terry, Donna, Lerma, Remy, Roger, Julia, Rudy, Kath. Pagdasal natin ang eleksyon sa araw na ito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkambit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudiya na tinanggap ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya ay pinuna ng mga kapatid na Hodyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Joppe at nananalangin na magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay
na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng inyong sambahayan." Nagsimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig kayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisip, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik. Sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan niyo ito. Ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kaniyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talingahagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin.
Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal ay sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang pahayag po ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ay bahagi pa rin ng kanyang pahayag tungkol sa kanyang sarili bilang mabuting pastol. At kung may mabuting pastol, ibig sabihin may masamang pastol. At narinig po natin sa ating mabuting balita nga ang pangunahing pagkakaiba ng dalawa. Na kung ang mabuting pastol ay naparirito, pumupunta sa atin upang magbigay ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Ang masamang pastol, ang hindi mabuting pastol, ay pumupunta lamang, dito, sabi ni Kristo, upang magnakaw, sumira, at pumatay. Kaya, ang laki ng pagkakaiba. Ibang-iba. Kung bakit tayo'y nagkakamali pa sa pagpili sa kanila. Halimbawa, dahil nga po ngayon ay eleksyon, alam naman natin sa maraming mga pagkakataon ang kaibahan ng mga kandidato. Kung sino talaga yung matino at kung sino yung hindi matino. Kung sino talaga yung may puso sa paglilingkod at kung sino yung nagpapakita lang tuwing eleksyon. Kung sino talaga yung walang record at kung sino yung mga nasasangkot sa kaso. Kung sino talaga yung mabuti at kung sino yung pakitang tao. Sa maraming mga pagkakataon, alam natin kung bakit sa marami rin namang pagkakataon, pinipili pa natin yung hindi mabuting pastol. Nasabi ko kahapon na sa lahat siguro ng mga hayop, ang mga tupang isa sa tanga. Kaya madali silang mawala, madali silang masilo, madali silang mapahamak. Kaya lang, mukhang sa sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita, mabuti pa yung mga tupang tanga. Sumusunod. Yung tao na may isip, na mayroon sanang talino kung bakit hindi ginagamit ang talino at isip sa mabuti, sa mga bagay na may katwiran. Kung bakit ang pinangangatwiran ay yung kasalanan, ang kasamaan, ang hindi tama. Kung minsan pinagtatanggol pa ang mali na o hindi tama. Madalas ang contention ay, gumagawa naman ng mabuti. Tama na walang taong perpekto. Ang Panginoon lamang ang talagang pinakamabuting pastol, pero may mga red flags tayong dapat iwasan. Halimbawa, yung nasasangkot sa katiwalian. Hindi po pwedeng nasasangkot sa katiwalian. Ay okay na. Dahil may binibigay naman. May ginagawa namang mabuti. Halimbawa, yung alam nating sa sariling pamilya nila ay responsable. Okay naman sa bahay. Ang totoong kabutihan, sa pamilya, unang nararamdaman at pinaparamdam o pinapakita yan. Alam naman natin na yung kandidato ay
pumapatay o nagpapapatay o kaya pabor sa pagpatay. Ba't ba natin iboboto? Again, walang perpektong tao pero may mga major red flags na dapat tayong iwasan sapagkat yung mga major red flags na yan ang nagsasabi sa atin na hindi totoo ang kanyang kabutihan. Ang kanyang kabutihan ay front lang. Na gumagawa siya ng mabuti pero ang ginagawa niyang masama ay mas malalaki at mas seryoso at mas marami. Isa pa, kung sa mga simpleng trabaho nga po, ang dami nating hinihingi. NBI clearance, barangay clearance. Napaka-stricto natin, college graduate. Bakit hindi tayo maging stricto? Pagdating sa ang paglilingkuran na ng ating ibobotong kandidato ay buong bayan na. Buong bansa na. Itaas naman natin ang kalidad ng politika sa bayan na ito. Pumili tayo ng wasto. Piliin talaga natin yung alam natin, ramdam natin na mabuting wasto. Marami sa atin ang napapasana o naiinggit sa mga bayan o sa mga lipunan na mayroong governor, vice governor, mayor, vice mayor, mga konsehal. Kahit mga iilan lang yan. Napapasana all tayo, nainggit tayo sa mga bayang pinaglilingkuran ng mga politikong yan. Sana siya ang konsehal dito sa amin. Sana siya ang kapitan namin. Siya na ang... mga kapatid, tandaan po natin na hindi tungkol sa swerte ang nangyayari sa mga bayan na yan na pinaglilingkuran ng mga mabuting pastol ng mga politiko. Hindi basta nahulog sa langit yung mga politikong yan. Binoto nila yan. Yan ay produkto ng kanilang pagdarasal, ng kanilang pamimili, at ng kanilang pagboto ayon sa kanilang malinis at informed na konsensya. Sumugal sila, kaya ngayon inaani nila ang risk na ginawa nila. Kaya sana, sa pagboto, sabi ko nga kahapon, makinig tayo sa ating mabuting pastol. Tumahimik muna tayo sa mandali. Sapagkat nitong nagdaang mga kampanyahan, ang dami nating narinig, ang dami nating nakikita. Isettle natin ang ating sarili. Kumalma, bago bumoto, magdasal muna. Mag-isip-isip muna. Siya nga ba talaga ang gusto ng aking mabuting pastol na si Kristo na aking iboto? Huwag mo po sayangin ang inyong boto. May mga nagsasabi ko minsan, Father, gusto ko sanang iboto yan. Kaya lang hindi naman lumalabas sa survey. Gusto ko sanang iboto yan, kaya lang di kilala Gusto ko sanang iboto yan kasi mukha namang okay siya. Kaya lang, Father, mukhang siguradong matatalo Hindi masasayang ang boto mo kahit matalo. Ang binoto mo na produkto ng pagdarasal mo at para sa iyo'y karapat-dapat manalo. Pero natalo, hindi masasayang ang boto mo. Masasayang ang boto mo sa isang hindi karapat-dapat na kandidato kahit pa ito ay manalo. Besides, wala namang makakaalam ng boto mo Maliban sa sabihin mo. Pero ang Diyos, kitang-kita ang boto mo. Sa boto natin, naninindigan tayo para kay Kristo. Tandaan natin na ang ibiboto natin ay maglilingkod sa kawan ni Kristo. Hindi sa kawan ng kahit sino. Maliwanag yan ang sabi ni Kristo kay Pedro, pakanin mo ang mga tupa ko. Hindi niya sinabing, Pedro, yung mga tupa ko, ibibigay ko na sa iyo na, pakanin mo ngayon, ang mga tupa mo, bahala ka na sa kanila. Hindi. Kaya't ang bumoto ng isang karapat-dapat na kandidato ay bumoboto para kay Kristo. Sapagkat ang itinataas natin dito at ang sinasaalang-alang natin dito ay ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. At pag nagkagayon, hindi pa man nagkakaroon ng resulta ng eleksyon, panalo na tayo sa mata ng ating Panginoon. Again, itaas natin ang kalidad ng politika sa bansang ito. At ang isang paraan ng pagtataas ng
kalidad ng politika sa bansang ito ay yung maramdaman ng mga karapat-dapat na kandidato na marami pa rin sa kanilang bumoboto. At maramdaman ng mga hindi karapat-dapat na kandidato, teka, marami nang bumoboto sa mga kandidatong hindi kilala, sa mga kandidatong hindi nagbibigay ng pera, sa mga kandidatong hindi naman mayaman, sa mga kandidatong nag-aaral talaga, sa mga kandidatong mabuti talaga. Teka, nag-iisip na ang tao. Dapat, ang bawat eleksyon ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga karapat-dapat na kandidato. Kung sila'y karapat-dapat sa pwesto, kung dapat pa rin silang maging mayor, kung dapat pa rin silang maging governor, kung dapat pa rin silang, boto natin. Kung talagang maganda ang ginagawa nila, kung talagang nagpapakabuti sila, para makapagbigay sila kanila ito ng inspirasyon. Ngayon, hindi man manalo yung mga karapat-dapat na kandidato, at least maramdaman nila, marami pa rin bumoto sa kanila. So, ibig sabihin, tumataas na kahit papaano ang antas, ang kalidad ng politika sa bayan na ito. Mag-iisip-isip na ang lahat eh. Dapat itaas natin eh. Masyadong mababa kasi sa pagkakataon ito. Kahapon ay Mother's Day, araw ng mga ina. Nakalimutan kong sabihin na dapat tinataas din natin ang antas ng pagdiriwang ng mga ganong selebrasyon. Ang ibig ko pong sabihin ay bagamat lahat naman ng ina, babaeng may anak, ay pwedeng batiin, Happy Mother's Day, sa palagay ko mas karapat-dapat batiin at hindi natin dapat kakalimutan yung mga nanay na talagang nagpakananay. Kasi sabi nga natin ay madaling maging nanay. Mag-anak lang, nanay na. Pero mahirap ang magpakananay. Yung nanay na iisipin muna ang anak bago ang sarili. Yung nanay na magsasakripisyo talaga para sa kaniyang mga anak. Yung nanay na kakalimutan ang lahat para sa kaniyang mga anak. Yung sila. Sila ang mas karapat-dapat na pahalagahan. Gayon din ang mga ama na nagpapakaama. Gayon din ang mga responsable at magalang, mababait na mga anak. May malasakit na kapatid o kaibigan. Lahat dapat pakitunguhan ng maganda. Pero dapat mas maramdaman ng mga karapat-dapat na ito. Yung mga nagsasakripisyo talaga, yung iniisip muna talaga, tayo bago ang sarili nila, na pinaka-pinahalagahan natin sila. Para ito'y makapagbigay ng inspirasyon sa kanila. Dahil mahirap maging mabuting pastol, di ba? Para naman maramdaman nila, nakikita natin ang sakripisyo nila. At upang tularan din naman sila ng iba. Ito sanang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang Alam niya ang pinagdaraan. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, diringgin ng Diyos sapagkat ang anak ko. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod,
Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, mapahalagahan nawa namin ang tunay na mga mabubuting pastol. Maiangat nawa namin sila sa iba sapagkat alam naming mahirap ang mga pinagdaraanan nila. Mahirap maging mabuting ina, ama, mahirap maging mabuting anak, kapatid, mahirap maging mabuting tao. Kaya sana ay maibigay namin ang karampatang pagpapahalaga sa mga nagpapakabuting pastol sa aming bayan, sa aming lipunan, lalo na sa aming tahanan. Bagamat lahat ay dapat pakitunguhan ng maganda, makita at maramdaman nawa ng mga mabubuting pastol sa aming buhay na iba sila, na nakikita namin ang mga sakripisyo nila. Alleluia! Alleluia! Pasalamatan ng mabuting pastol. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ihahatid ka ng Panginoon sa mainam na pastulan. Lahat ng mga nagpakabuting pastol na siya'y tinularan, kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tayo'y pastol ng bawat isa. Magpakabuti nawa tayo para sa kanila. Kung lalapit kay Jesus upang magabayan natin sila. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nun sa unang-una, ngayong magpakailanman, ang pagpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa mga buti na humitik ng uhay, natipong mga trigo'y sa tinapay magwawakas, pinagpaguran na lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, pinaning mga bunga, katasay ala, pinagpaguran na lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag na walang kapantay, sa dugo at katawan ni Jesus na minamahal, ang tinapay at alak kayo'y babanyuhan, pinagpaguran na lipat na kamay, at ang pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag na walang kapantay, iwaga ng pag-ibig, handog sa ating lahat, upang maging palunas ng pusong naghihintay, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapiling at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayan ng natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit pa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid ng ahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang pinagdarasal ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama sina Joyce, Joselito Percy Caudiosa, Dionga Maria Jose Erlito Erickson, Goring, Ada Dante Luisa, Elsie, Oreo Isca, Benjamin Nelly, Alfredo Mark Rique, Connie, Father Luciano, Pope Francis. Kayo din ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdam. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumairi. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kung sino ikaw, akong pastol mo, sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ang aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman, pagkaloob mo pong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina Ina ng ng pag-asa, Ikaw nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kami mga tunay ng mga anak. Kaya ninais mo isa'y huwag mapahamak, maging sa'y walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay
tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at nagkapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nakatutulong din naman sa maraming mga simbahan o parokya. Marami pong salamat ha. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Salamat sa pag-share ng ating mga live masses at pag-share ng ating mga recorded videos, reflections. Nakatutulong po ang lahat ng ito. Salamat po. Paalala, bumoto po ng wasto. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again.